Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer. Kadiri ka, De Lima. Putang ina niyan. Alam mo for a fact na politika ng mga Marcos itong impeachment na to. Tapos naging naging kasapakat ka nila. Kadiri. Asan yung paninindigan ninyo sa mga human rights victims ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Never again, never again. Ang mga Marcos, mga magnanakaw. Ang mga Marcos ganito, ganyan. Tapos ngayon, gagamitin ka nila para sa politika nila. Kadiri ka, Leila. Wala kang delikadesa. Kalaban mo yung mga yan, tapos para lang mapabagsak ang mga Duterte, kailangan nyo pa magkampi-kampi. Diyos ko po, alam nyo sa nung nakaraang itong eleksyon na to, nagkampi-kampi ang kakamping, loyalista, dilawan, para lang mapabagsak, makakaliwa, para lang mapabagsak ang mga Duterte. It turned out, napakalakas pa rin ng impluwensya ng mga Duterte na yung mga kandidato nila nanalo pa din. So paano na yan? Magandang araw, hapon, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros na nanonood worldwide. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakamapaboritong visit na vlogger sa balat ng YouTube. Magandang hapon, araw, tanghali, gabi sa inyong lahat. Mabuhay ang lahat ng mga banateros na nanonood. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang lahat ng ulo ng lahat ng mga buwisit sa gobyerno. Mga kupal-kumag, mga walang silbi, putok sa buho, mga animal, santanas, hudas, barabas, hestas, mga mambubudol, adik, bangag, sinungaling, mga mandarambong, mandaraya. Lahat yan pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga banateros worldwide na talagang tumatangkilik at palagi ang nanonood sa lahat ng ating mga programa. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at syempre magsalamat ako sa mga bagong subscribers natin na rest assured na kayo po ay hindi mabubore dito sa channel natin. At yung mga lumang subscriber, salamat po sa inyong pag-stay kahit na wala kayong nahihita. At syempre, salamat po sa lahat ng mga nagla-like, nag-share at nagko-comment, lalong-lalo na yung mga nagsusuper thanks. Importante sa ekonomiya yung inyong super thanks, mga bossing, ha. Huwag niyong kakalimutan yung super thanks. Nako pa. Kailangan niya ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya ayun, mga bossing, pinasasalamatan din natin lahat ng mga kababayan natin na hindi humihinto sa paglaban sa kasamaan. Sabi nga nila, if God is with us, who will be against us? Madami pa ditong mga nanonood, ha. Madami pang nanonood dito. Madami pang nanonood dito ang hindi pa hindi pa nakakapag-subscribe. Baka nakakalimutan lang ninyo. Labas muna kayo. Tapos mag-subscribe kayo, mga bossing. Subscribe. Mag-subscribe kayo, ha, sa natin. Mag-subscribe kayo sa ating channel.
Dahil pag hindi kayo nag-subscribe, nako po. Tingnan na nga natin. Tingnan nga natin yung mga comments netong nakaraang mga ano natin, mga tingnan nga natin yung comment ng ating mga subscribers. Netong mga nakaraang upload natin, mga bossing. Ayan, tingnan natin na eto na, papakita ko lang mabilis sa inyo yung inyong mga comment. Importante kasi yung mga comment ninyo eh. Ayan, sabi dito sabi ni Nino, chick po sa Davao ang buto ni Pastor. Ano ba yan? Boto. Klarong daya, Boss D. Yes daw sa manual. Go, go, go. Manual voting recount. Nako po. Meron pa, boss. Gusto ko pasikatin mo yung... Sino na naman yung wag na yan? Sabi dito ni Nino, Boss Dada, Idol Dada, pinukos-pukos. Anong pinukos-pukos? Pinukos-pukos siguro yan. Nasaan na po ang buto? Naku po. Asan na ang buto ng Duterte? Ano ba yan? Ang mga spelling nyo nga, ayusin nyo. Ayusin nyo yung mga spelling nyo ha, kapag ka nag-ano kayo, nagko-comment. Ayan, kung tutuusin, pasok ang PDP. 10 sa kaya halatado ang dayaan. Sabi ni Catherine, push manual checking. Laglag ang mga tuta ni Bangag. Idol Banateros, good PM. Sabi dito. Ayan, sabihin na natin, what if lahat ng PDP laban pumasok, hindi kaya buksan ni George Garcia? Na kung may protest na manual counting, sa palagay mo, di kaya papayagan ni Garcia. Luslo, ay grabe naman. Galit na galit, gusto manakit. Ito pa. Good day, Boss Dada. Yung Zamboanga Sibugay, First District, natalo din, pumirma. Masaya siya, natalo yung congressman ng Zamboanga Sibugay. Mabuti nga. Hindi ba? Kung nanalo si Bam na tinulungan lang, bakit natalo si Kibuloy na tumulong? Ewan ko sa comment na yan parang ano yan Si Tambunting nanalo ba? Natalo mga bossing, si Tambunting ha. Si Suarez nanalo ba? Hindi kasi ang tinatakbuhan ni Suarez kasi gobernador na yata sa Quezon. So ewan ko kung nanalong gobernador. Pero wala na siya, hindi na siya congressman. Kaya nga yung Wadcom, wala na wala na si Abante, wala na si Paduano, wala na si Barbers, wala na si Suarez. So palakpakan natin. There must be counting of the receipt versus ballots feed from the CM. Bakit di po pwedeng tanggalin si Garcia sa COMELEC? Kasi dati pa ganyan ang gawain yan kapag botohan. Lagi lang yan. Ito, binabasa ko lang yung comment bawas dagdag. Masyadong dikit ang mga boto ng nasa Magic 12. What a coincidence. Ayun na nga, napakadaming coincidentals. Ayan ayaw ko na umasa, ipagpapa sa Diyos ko na lang ang lahat. Sana maganda ang kalabasan ng impeachment ni VP Sara. Sana wag manalo ang kasamaan. Wow. Ito pa. Iboto ko straight PDP. Nakakatawa ka, Boss Dada, napasaya mo kami sa mga pinakilala mong bida-bida sa buhay ng mga Duterte. Talo pa yung mga yan. My goodness. Di ba? Basta nakakabasa tayo ng mga Basta nakakabasa tayo ng mga ganyang comment, natutuwa tayo Huwag tayo pakampante, mga demonyo ang kalaban. Tingnan natin si Tatay Digong, biglang ikununong, alam naman natin, satanas ang mga yan.
ito, magandang comment to. Sabi niya, hindi ako nagkamali. Galing kay Mirza Khan 0129. Hindi ako nagkamali na kahit dinaya si pastor, hindi big deal sa kanya. At itutuloy pa din ang mabuting gawa. Hindi po kita kilala, pastor, but honestly, I love you po. Masya Allah. May Allah, sweet, keep you safe and healthy. Amen. Watching from Dubai. O, diba? Ibang ano to. Ibang paniniwalang spiritual ito. Pero kita nyo naman, hindi ba? Love na love si Pastor Apollo Kibuloy. O, diba? Ganyan talaga dapat. Tatlo ang kandidato galing Mindanao, si Bongo, Bato at Pastor. Tapos si Go at Bato lang iboboto nila. Imposible nga naman yun. Oy, napakaganda ng punto nito ni Ramon Romeo Nobleza 5554. Saan ba nakukuha yung mga numero nyo po tayo na may 5554 pa? Ano yan? Pilay ka ba? 55 ka minsan? 54 minsan? Ganun? Hayop na yan. Romeo Nobleza, tatlo ang kandidato ng Mindanao sa pagkasenador. Imposible naman din nila iboboto yun. Tiga Mindanao yun. Totoo nga yan. Di ba? Kung ano yung sa bagay, sa Davao, hindi ko talaga maintindihan yung naging resulta kasi. Sa Davao region, 3 hanggang 4 na milyon ang botante ron eh. Tapos ang bumoto lang kay Bongo, 1.3 million. Imposible talaga eh. Hindi ba? Ito naman ang sinasabi, Boss Dada, nasa program na po kaya useless, nanalo ang PDP laban sa lahat ng OFW. Pagdating dyan sa overall result, talo. Hayop na programa yan, consisting na 42 at 32 si Pastor. Isipin nyo po, bumaba ang score sa kay Bongo. Doon pa lang, sure na mali na sila. Ang 26 million na overall result. Kaya pagdating ng 1 AM, bumalik sa 21. Kaya all, bumalik ng 26. Pucha, galit na galit si Alan Di Mayo. Meron pa, mga pangalan niya. Alan Di Mayo 6922. Walang hiya kayo. Galit ba kay Pastor yung mga bumoto kay Go at Bato? Kasi hindi man lang naka 40% ng boto ni Go at Bato si Pastor Kibuloy. Imposible. Imposibleng galit kay, sabi ko nga sa inyo, sobrang imposible na yung bumoto kay Bato, bumoto lang kay Bato. Yung bumoto kay Bongo, bumoto lang kay Bongo. Sobrang imposible po niyan, mga bossing, ha. Ako'y hindi rin po naniniwala dyan. Dahil lang, ayusin ko lang yung ilaw ko kasi ang itim-itim ko na nga eh. Yung ilaw ko magulo pa. So talagang 26M at 20 million ang boto nakuha ni Go at Bato. Di ba galing sa DDS ang boto nila? Huwag nilang sabihin na yung bumoto kay Go at Bato galing kay BBM. Di ba? Ganyan katalino yung mga banateros. Hindi ba? So ayan mga bossing, yung ilan sa mga comment ninyo na dapat nating binabasa. So gagawin na po natin yan. Dadalas-dalasan na po natin yung pagbabasa ng inyong mga comment. Kaya importante maglagay kayo ng comment, ha. Para sa umpisa ng ating talakayan ay mabasa natin kung ano ang pulso ninyo, kung ano yung mga masasabi nyo. Kailangan marinig dito. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Pero mabalik tayo mga bossing dyan sa usapan na yan. Mabalik tayo dyan sa usapan ng pandaraya talaga naman. Ito, ipapakita ko kasi sa inyo, hindi ba? Nung nakaraan, ito yung pinakita natin. Imposible talaga to na mangyari. Itong hinayupak na pang number 42 ka sa lahat ng Hindi ka man nag-40, hindi 35, gano'n. So parang lahat ng syudad sa buong Metro Manila. Ito Metro Manila to, yung nasa taas. Sa lahat ng lugar sa Metro Manila, number 42 ka? Ang laki-laki ng simbahan nila Pastor Kibuloy sa Quezon City. Number 42 pa rin siya doon sa Quezon City. Lahat ng key cities dito sa buong Pilipinas, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. Number 42 all throughout.
So hindi lang doon, pati dito sa sa Calabarzon. Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, pati Norte pala. Walang hiya, 42 siya sa lahat ng yan. 42. Anak ng tinapay. Alam nyo ba si Atty. Lambino? Si Atty. Lambino, yung anak niya tumatakbong vice governor sa Pangasinan. Tapos ang nakuhang boto ng anak niya sa Pangasinan, milyon-milyon. I think 1.6 million yata. Basta 1 milyon mahigit. Alam nyo ba na ang nakuha ni Atty. Lambino sa naboto sa Pangasinan, ang nakuha niyang boto, tila mo 100 plus thousand lang. Paano mo ipapaliwanag yun? Na lahat ng kampanyahan diyan sa Pangasinan, nung anak niya, Vice Governor, umikot dyan. Aside from umikot ang PDP sa Pangasinan, dala-dala niya yung tatay niya. Tapos, nung botohan na, pucha, mas marami yung boto nung anak niya sa tatay niya diyan sa Pangasinan. Paano ba makikilala? Paano ba makikilala itong anak ni Atty. Lambino sa Pangasinan? Dahil sa tatay niya, kasi yung tatay niya dating taga Pangasinan at dating nagsilbi bilang opisyal ng pamahalaan sa Pangasinan. So makikilala yung anak dahil sa tatay. Tapos nung botohan, mas maraming boto yung anak sa tatay. We are talking about Baluarte, Pangasinan, kaya nga sabi nga ni Atty. Lambino nung kami ay nag-meeting di Avance sa Pangasinan, sabi niya, dito sa Pangasinan, kilalang-kilala talaga ako. Akin tong probinsya na to, akin to. So okay lang kahit hindi na ako magsalita diyan sa stage or halimbawa kulang yung time. Naiiklian sila sa unallocate yung time sa kanila. Pabayaan nyo lang sila magsalita kahit huli na ako. Total, lahat ng taga rito iboboto ako. Ganon ka-confident at kakumpiyansa si Atty. Lambino sa Pangasinan. Kaya nga nanalo yung anak niya bilang vice governor dahil kilala sila. Tapos, ang boto ni Lambino sa Pangasinan, putang ina, wala pang 100,000. So doon pa lang alam mo na kagad na merong kakaibang nangyari. Di ba? Doon pa lang alam mo na, dito pa lang sa numero na to alam mo na may kakaibang nangyari. O hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, itong pagrereklamo ni Pastor Apollo Kibuloy at pagre-request ni Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount, hindi yan actually para sa kanya. Wala naman siya, sabi ko nga sa inyo. Mabilis na naka-move on si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi nga niya it will serve as a challenge na hindi ako nanalo and I will continue the humanitarian efforts na ginagawa ko buong buhay namin sa KOJC. Itutuloy natin. This time, ibo-broadcast natin to serve as a challenge doon sa mga nanalong mga senador. So, ibig sabihin, yung mga nanalong mga senador, magbabantay kami sa inyo. Ang dami niyong pinangako. Tapos, putya yan, mas marami pang magawa si pastor sa inyo gamit ang sarili nilang pondo. Mahiya naman kayo, i-expose namin kayo, wala kaming pakialam, kakampi, kalaban, girl, boy, bakla, tomboy. Kapag alam namin yung mga ipinangako ninyo sa mga Pilipino, pag hindi nyo ginawa yan, mapapahiya kayo. Kung mas marami pang magawa si Pastor Apollo Kibuloy sa inyo habang siya ay private na person, baka kayo na gumagamit ng pondo ng bayan, putang ina, puros kayo mga trapo dyan. So, hindi bitter si Pastor. Itong ginagawa nila tong manual recount is para sa kapanatagan ng lahat ng Pilipino. So, para pa rin sa bayan ito. Kasi, napakasaklap na kung ikaw bumoto ka para sa kandidatong gustong-gusto mo talaga. And ang dami ring tao na bumoto doon. Dapat yun ang lumabas. Kailangan talaga yung resulta ng eleksyon natin, kailangan beyond reasonable doubt. Parang sa korte lang yan. Diba? Kailangan kapag ka nag-convict ka ng tao, guilty beyond reasonable doubt. Walang pagdududa.
Ganon din sa eleksyon. Kailangan walang pagdududa. Di bali ng mag-upo ka ng isang politiko na kahit kriminal, basta'y binoto ng tao, kesa mag-upo ka ng politiko na mabait nga pero dinaya naman. Ganon din sa mga kaso. Di bali nang mag-convict ka ng magpalabas ka ng 10 kriminal, wag ka lang magko-convict ng isang inosente. So ganun ang gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung kapanatagan ng buong Pilipino, buong Pilipinas. What if nanalo si Vic Rodriguez? What if nanalo talaga si Jimmy Bondoc? What if nanalo talaga si JB Hinlo? Or what if nanalo talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Ayaw ba natin silang umupo doon dahil nanalo sila? Gusto nyo ba na sila yung nanalo tapos dahil dinaya, hindi ibang tao ang nandiyan ngayon sa Senado? Tapos lalabas itong taongan na ito na nandiyan ngayon, putang ina, pinakamarami pang nanakawin yan. Pinakamarami pang kahayupan na gagawin yan. O hindi ba? Hindi naman tayo dapat pumayag na ganyan. So kung ayaw natin yon at talagang maging panatag tayo na ito talaga yung lumabas, kasi ang daming katanungan eh. Sandamukal yung mga umikot sa social media na ganito, na ganyan, na hindi lumalabas. Mantakin mo, isa na lang ang binoto. Putang ina, si pastor na lang ang binoto, iba pa lumabas. Siya naman, hindi ka ba naman mag-aalburuto niyan, di ba? Mag-aalburuto ka niyan. Oh, ito pa yung isa. O tingnan naman ninyo itong graph na ito, mga bossing. Diyos ko naman. Putang ina, pare-parehas yung itsura. Tangina, ang isang kidlat, sabi ko nga sa inyo, ang isang kidlat, hindi yan tumatama sa isang lugar. Pero putya, ito, mantakin mo, lahat ng mga kandidato, pare-parehas yung itsura ng galaw ng mga boto nila. Diba? Usually kapag may graph yan, iba-iba yan. May ganun, pero ito, pare-parehas yung nila, anggulo. O ano yun? Ang paliwanag nila dito kasi ito yung mga sabay-sabay na nag-transmit. Kaya pare-parehas yung galaw nila dahil sabay-sabay na nag-transmit. Tapos biglang bumagsak yan kasi nga iyan yung naglinis tayo ng sistema. Sabi ko, paano nyo alam kung ano yung lilinisin nyo sa sistema? So kung kaya nyo magtanggal ng mga boto, di ibig sabihin kaya nyo rin magdagdag ng mga boto. Diba? Kasi parang sinasabi nila na, diba, pataas yung ganun. Tapos kaya nag-dip yan na ganyan. Yan yung nabawasan sila lahat ng boto. Kasi tinanggal ng system natin yung mga duplicate names. So kung kaya ninyong i-command yung system to remove names na duplicate, kaya nyo ring i-command yung system to remove names kahit hindi duplicate. Yun ay tanong lang. Diba? Mantakin mo, tingnan mo yung graph. Alam mo, nagkataon dumikit yung kay yung kay Bongo at saka yung kay Bam Aquino Ayan makikita nyo yung kulay pink tsaka pula. Ayan kita mo, dun lang talaga nagkaroon ng dikit tapos pantay-pantay na Doon lang nagkaroon ng pagkakaiba pero kung titingnan mo dito sa na to, kasi kung pumarehas yan, hindi nila in-adjust yan, putang ina, identical yan Ang boto ni Bam Aquino at saka ni Bongo magkakapareho sobrang identical taas tingnan mo yung boto ni ni Bato at saka ni Bam Aquino doon sa 20 million. Nagtagpo silang dalawa parehas sa 20 million Tapos biglang bumagsak dahil nagtagal ng duplicate. Nung umakyat ulit, magkaiba na. Hindi na sila pantay from 20 million. Parehas na silang nandoon sa... Nakikita nyo yung graph. So, ano talaga to? Kakaiba talaga tong activity na ito at mabuti na lang din talaga may mga nakikita tayong mga ganitong graph ngayon
Kasi at least nakikita natin yung activity. Ngayon, ako bilang isang normal na tao, pag tiningnan ko to, putsang ina, ba't parehas na parehas? Parang nakaprograma. O ngayon, dito tayo ngayon babalik mga bossing, dyan. Sa 42 na yan. So parang nakaprograma talaga. So yung sinasabi natin na kailangan malayo yung agwat para hindi madaya, putang ina, parang imposible na yun. Kasi kahit gaano kalayo yung agwat mo, putya kung kaya nilang i-pre-program na nakapako ka lang sa ganito para hindi ka manalo, wala, yari ka. O hindi ba? Hindi ka ba naman magtataka nito? Ito ako wala akong alam sa science ng politika. Pero pag nakikita mo to, putang ina, hindi ka ba magtataka? Okay lang na matalo basta convincing na natalo ka. Halimbawa, si Franz Castro ka. O ikaw si Franz Castro ka, putang ina, kung alam mong galit sa'yo lahat ng Pilipino tapos natalo ka. Hindi ka na masama ang loob mo dahil alam mo naman nagalit sa'yo lahat ng Pilipino. Pero walang hiya na yan kung alam mo naman nagalit sa'yo lahat ng Pilipino tapos putya mag-aasa ka pa na nanalo ka, kalabisan na yan, hindi ba? Kasi ito, sabi ko nga sa inyo, ang miyembro pa lang ni Pastor Apollo Kibuloy nasa 5 milyon na. So parang ang sinasabi ba natin may mga miyembro siya na hindi bumoto sa kanya? O hindi tayo bumoto kay Pastor. Ako, hindi ako miyembro. Pero si Pastor Apollo lang binoto ko. Si Pastor Apollo Kibuloy, binoto buong pamilya ko. Talagang si Pastor Apollo Kibuloy ang binoto ko. Oo, ang binoto nila. So, saan napunta yung boto nila? And kung titingnan mo yung mga comment section natin sa mga previous uploads natin, naghahanap sila, tinatanong nila, nasan yung boto ko? OFW. Mantakin mo, nanalo ang PDP laban sa OFW votes. Kahit saan, Saudi Arabia, Dubai, Hong Kong, sa Japan, lahat nanalo ang PDP. Tapos pagdating sa final na bilangan, putyang ina, sa Mindanao, lamang ang PDP, sa Davao, lamang. Tapos sa Cebu, lamang. Pagdating ng bilangan, laglag. Pagdating ng final tally, laglag. Oo, hindi ba? So ano to, pre-programmed ba to? Paano mo masasabing hindi yan pre-program, Boss Dada? Puta, coincidental yan. Na si Pastor Apollo Kibuloy, number 42 sa lahat ng syudad sa buong Metro Manila. Tapos sa ibang mga probinsya, pati sa Rizal, ano rin siya, napako na siya sa 42. Okay lang na mag-iba-iba, malakas siya dito, mahina siya dito, sobrang lakas siya dito, number 2 siya dito. Pero putang ina, 42? All throughout 42, tingnan ninyo, balikan nyo, o Comelec, ito challenge sa inyo, balikan nyo yung mga previous elections. Kung makakita kayo ng ganito consistent na numero, standing ng isang kandidato sa isang lugar, talagang magtataka ka, mga partner, magtataka ka sa ano na yan, dyan sa mga graphs na yan, and dyan sa mga issues na yan. Kaya nga sabi ko nga, pakinggan natin yung pandurugas sa pandurugas sa election natin. Pakinggan natin dito kay ito matagal na ito itong ano ba yan? Wait. Matagal na itong wait lang. Ayan. Matagal na yan si Attorney Glenn Chong, mga bossing na na nagsasalita tungkol sa eleksyon. Pumunta pa yan si Glenn Chong sa harap ng Comelec, hinahamon sila, hindi nila pinakikinggan. Etong si Respicio diyan sa Isabela, ganun din. Napakarami niyang challenge sa Comelec. Bakit ang Comelec nananatiling tikom ang bibig, nananatiling tahimik at hindi kinakausap itong mga taong ito? Bagkus, puro demanda ang kanilang sagot sa mga batikos or tanong sa kanila. O, pakinggan natin ang sasabihin dito ni Attorney Glenn Chong. That we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Kibuloy 42 across a large number of
places. O several places. No uniform, number Opo, 42. attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita. Yun. Lahat ng mga tao na merong utak sa computer programming and science, napakahirap na probability nito. Hindi to nagkakataon. Para lang yan loto na putangin na dati. Tanong mo, sa dami ng numero, ilan ang numero ng loto? Tapos, ang probability na makuha mo yung tamang kombinasyon, mantakin mo, ilan lang yun ilan ang number ng loto? 6 lang. 6 ba, 7? O basta 6 o 7. Yung numero na, hindi kasi ko nagsusugal yung 6 lang yung numero na kailangan mong makuha. 6. Putay na yung probability para makuha mo yun. Napakadami. Milyong-milyong kombinasyon ang kailangan mong gawin para makuha mo yun. So the probability of hitting the jackpot sobrang baba. Habang dumadami yung numero na kailangan, bumababa yung chances mo of winning. Okay, so para yan siyang 1 milyong sobre, tas isang sobre lang yung pupulutin sa 1 milyon, yun yung mananalo. So ganun kaswerte yun, ganun kababa yung probability o posibilidad na manalo ka, anak ng tinapay. Mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12, actually 24 syudad sa buong Pilipinas. 24 syudad sa buong Pilipinas, yung pare-parehas ang kanyang standing at 42. Sabi ko nga sa inyo, yung jackpot sa casino, di ba, yung chung ganyan yung slot machine. Yung mapagtapat mo yung number 7 ng 4, putang inang hirap nun. Baka 1 linggo, 5 linggo ka na sa casino kakapindot, hindi mo pa napagtatapat-tapat yung 7 na yon para mahit mo yung jackpot. Mantakin mo ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung 42, na yung pagiging number 42 sa 24 pare-parehas 42. Anak ng tae naman talaga naman yan. So hindi ka ba naman magtataka niyan? Ikaw bilang isang komandidato, gumastos ka, nagpagod ka, hindi ka ba naman magpuprotesta? Nakita mo ganito, nakita mo yung graph ganon, parang identical. Hindi ka ba naman magpuprotesta? Hindi naman ganyan ang voting behavior ng tao. Besides, pucha, black yan Sabi, tinan mo, 3 kandidato sa Mindanao. 2 lang iboboto ng mga taga Mindanao. Di ba? Napakarami ng mga DDS. Si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta lang ang iboboto nila. Anak ng tinapay. Do you think kung ako Duterte supporter, iboboto ko si Bam tsaka si Kiko, si Lito Lapid? Iboboto ko si Aimee at tsaka si Camille, pwede. Pero iboboto ko si Lacson? Iboboto ko si Kiko Pangilinan? Iboboto ko si Bam Aquino? Iboboto ko si Lito Lapid? Putang ina, imposible. Di ba? Unless yung mga DDS na yan, talagang 3 lang binoto nila. Si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta. Mga 20 million sila. Na ganun yung binoto nila. Puta, which is also impossible. Ako nga, sabi ko nga sa'yo, ito talaga, promise. Hindi ko nga binoto yung hindi ko nga nakumpleto yung 12 10 lang talaga yung inilagay ko dyan kasi putsang hirap talaga mag-isip ng kompletong kandidato, lahat puro kriminal Tapos eto, makikita mo, ang pumasok 3, magkakalayo pa. Okay lang siguro kasi nag-number 1 si Bato At least number 2, si Bongo, number 3 si Marcoleta. Paano naging magkakalayo sila? So ang ibig niyong sabihin, may bumoto kay Bato na hindi bumoto kay Marcoleta? May bumoto kay Bongo na hindi bumoto kay Bato at kay Marcoleta? Ay, napakahirap intindihin yan. So may punto rito si Glenn Chong na, pucha, makina.
Pwedeng makina ito. Ngayon, pucha, pasabibigyan nyo na naman kami ng show cost. Nagre-react lang kami sa balita, ha? Nagre-react lang kami sa mga nakikita namin. Kahit ipinaliwanag nyo na, hindi kami masaya sa paliwanag nyo, ha? Kita ninyo ang badges of fraud. Diyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Di ba? So dun pa lang. Nakikita na natin, yung sa 42, number 42 pa lang ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo na yung pandaraya. Hindi ba? So, anong magagawa natin pagka ganyan? Papayag na lang ba tayo ng ganun? Tayo ba ay papayag na lang sa ganyang mga kabulastugan nila? Sabi ito nga in-interview nga si si Bato de la Rosa anong sinabi ni Bato? Sabi niya may nakaprogram ba sa machine? Pakinggan natin pakinggan natin yung receive ng mga reports na may mga problemang kinaharap sa ating automated elections? Meron din na-receive na mga post sa social media, may tumawag din sa atin. Yun nga lang problema, wala silang makuha ebidensya dahil bawal man daw picturean yung kanilang resibo at bawal lang silipin uli yung kanilang alam mo yung bawal picturean, yung election return, di pala yung resibo ng binoto mo, yung bawal siyang picturean pati yung balota mo. Maganda din yun. Kaya lang, alam ninyo, yumabang ang Comelec Dahil dun sa panukala na yun na bawal picturean, puta ang Comelec, ang yabang. Wala namang ebidensya Wala namang ebidensya. So, ibig sabihin, kung walang ebidensya, walang reklamo. Putang ina, diba? Sabi ko nga sa inyo, tinatarantado talaga tayong mga Pilipino Ipagbabawal mo yung ebidensya, tapos sabihin mo walang ebidensya, tarantado ka. Gago, di ba? Kasi kung pumayag lang kayo sana na mapicturean niya mga maraming ebidensya. Ang problema kasi, putang ina kasi. Ang hirap din pagkatiwalaan ng mga Pilipinong botante. Pagka nag-picture-picture, pucha yan, ibibenta nila yung mga boto nila doon sa mga kandidato paano ako? Sige, babayaran kita 5,000 pero bigyan mo akong prueba na binoto mo talaga yung kandidato, ha? Pipicturean nila ngayon yun para may pakita na binoto nila yung kandidato. So, magkakadayaan pa rin. Hindi nga tayo, accurate nga yung boto doon, pero puta, hindi naman yung talagang gusto mo. Binoto yung tao dahil marami siyang pera, mas madami siyang pambayad ng boto. Yun ang problema. So, kaya lang, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Nagrereklamo ka ng dayaan, tapos hahanapan ka ebidensya. Anong ebidensya mo? Wala nga, nakita ko nga Ako nga isa lang binoto ko tapos iba pa yung pangalan lumabas. Baka yung pangalan lumabas, yun talaga binoto mo. Malaki mo gaganunin ka. Ako na nga nakakita, nasan ebidensya mo? Wala nga, nandito nga sa utak ko ako nakakita. Hindi, kailangan may ebidensya ka. Di puta, ginagago tayo ng Comelec. Di ba? Pinasok na balot. So, yun ang naging problema. And nakikita nyo rin po ba dito sa naging resulta, kumbaga meron ba kayong nakikitang inconsistencies Sen sa naging resulta po, mapalokal man yan, na nasa national, noong naganap po yung kampanya, yung mainit ng pagtanggap ng mga tao, pero parang hindi nag-translate, kaya parang nandun yung parang pagdududa. Actually, mga bossing, di ba, mayroon post si Attorney Torion. Yung post ni Attorney Torion, siya bilang representante, spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya na, pucha, hindi ito tama. Dapat, natin to, ilaban natin ito. Kasi, boto natin ito Isang beses na lang sa loob ng 3 taon tayo makapangyarihan, dadayain pa nila. Papayag ba kayo nun? Siyempre ayaw natin nun. Ako bilang spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy, sa mga probinsyang inikutan ko,
para ikampanya siya, syempre nagpagod ako eh. At alam ko, nakikita ko na lahat nung pinuntahan ko, yung buong kampanya na yan, yung ilang araw na yan, nakikita ko walang galit kay pastor. Naririnig ko sila na isinisigaw yung pangalan ni pastor. Kaya hindi ako naniniwala na walang boto si pastor. Bakit? Yung nanalo, yung mga nanalo, hindi nangampanya eh. Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Lito Lapid, hindi sila nangampanya. Hindi umikot yung alyansa eh, sa buong Pilipinas eh. Kasi nga, ang sinisigaw ng tao, Duterte. Hindi sila nakapunta sa Cebu. Sa isang lugar lang, doon lang sa baluarte ni Wakwak. Tapos yung mga umatin pa puros mga kawani ng Kapitolyo. Kamag-anak at kawani ng Kapitolyo ng chismis nila doon. So sa Mindanao hindi sila umikot. So paano silang mananalo doon? Kami, liblib na barangay pupuntahan namin, may 50 tao, may 100, mayroong lesser. Pero sinasabi nila lagi na this is the first time na merong national position kandidato na nagpunta sa kanila para maglatag ng plataforma. First time. So iboboto nila yung hindi nagpunta sa kanila. Iboboto nila yung hindi nagbigay ng mga election paraphernalias, t-shirt, bowler, sombrero. Yun ang iboboto nila, yung humingi sila ng t-shirt, nagkagulo sila, suot-suot nila, pagbalik mo doon sa lugar na yun, nakita mo ang daming nakaganong damit. Pagka nagmo-motorcade ka, nag-aagawan sila sa damit, as in nanghihingi sila and they're really happy na meron sila ng damit ni pastor. Hindi nila iboboto si pastor kung yun lang ang nakaabot sa kanila. Hindi ba? Hindi ka ba magtataka nun? Hindi umikot yung alyansa. Tingnan nyo, ang dami nilang, puro motorcade kanya-kanya. Pero hindi nila naabot yung mga naabot natin. Sa OFW lang eh. Hindi sila umikot dun. O bakit? Kasi nga alam nila, hindi sila tatauhin dun. The reason why hindi na sila umikot sa buong Visayas, hindi sila tatauhin dun. Hindi sila umikot sa buong Mindanao, hindi sila tatangkilikin dun. Bakit nanalo sila? Yun yung agam-agam natin na dapat ipinaglalaban natin. Hindi ito sour graping, hindi ito bitterness dahil natalo tayo. Sinabi na namin sa inyo na walang paki si pastor, manalo siya o hindi. He's still gonna be continuing the humanitarian efforts that he's been doing since 2015 and since the start na kawang gawa sila sa mga Pilipino. Itutuloy pa rin yun at ipakikita namin yun sa inyo. Itong pagre-request natin ng manual recount, para masecure natin pare-pareho na talagang etong mga nakaupo na ito nanalo, hindi sila fraud. Na hindi sila nandaya, na hindi sila nandugas. Lalo na't may mga umiikot na bali-balita, katulad yan, yung balita ni Jay Guevara na napanaginipan daw niya na may nanghihingi ng 400 million para sa pagposisyon dyan sa pagkapanalo. O hindi ba lalo't may mga ganyang panaginip na kahit hindi mo naman paniwalaan dahil panaginip lamang, pero minsan mapapaisip ka, paano hindi ka mag-iisip mga partner? O tingnan nyo naman, hindi ba? Hindi ka ba naman mag-iisip sa ganyan? Lahat ng syudad, number 42. Walang bumaba man na sa 10, number 5, number 20. Hindi, talagang 42 pare-parehas. Tapos ito, ayan. Ganyan ang itsura ng graph, putang ina niyan. Parang, putya, isang graph lang tapos inulit-ulit na. Hindi ka ba naman magtataka niyan? O hindi ba? Kaya dapat lahat ng boto natin, alam natin na pumasok. Yung mga kandidatong ibinoto natin, alam natin na sila talaga yung nanalo. Di ba, General Bato? Ninyo na bakit? Ito si Bato, nanalo na nga to, nagre-reklamo pa, di ba? Yung objective na nga natin na lamang si BP Sara sa botohan sa impeachment, mukhang lamang si BP Sara, pero nagre-reklamo pa rin si Bato. Bakit? Para na sa Pilipino. Nagsa-sour graping, bitter ba si Bato? Nanalo na nga siya? Hindi, para sa Pilipino. We have to know,
Kailangan nating ma-assure sa isa't isa that those people na nanalo yung 12 na yan, they really deserve to be there. Hindi sila produkto ng magic. Hindi sila produkto ng pagbabayad ng 400 million. Hindi dapat sila produkto nun. Kailangan talaga manual recount para malaman natin kung talo, move on na. Kung panalo, abay pucha, dapat nandiyan yan sila. O tapos ngayon sasabihin, hindi, kailangan ng batas para dyan. Hindi, dapat ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na parang may something, kasi there's no such thing as a perfect system. Wala. Lahat yan gawa ng tao. So there's no such thing as perfect system. Dapat ikaw hindi ka rin nagtitiwala sa sistema. Dapat ikaw mismo sa sarili mo bilang commissioner, open ka sa manual na pagbibilang. Kasi nga, alam mo na system sometimes fail. Diba? Pero bakit binablock ninyo? O dapat nga open kayo. Kung ikaw, alam mo, parang drug test lang yan ni BBM. Kung ako si Bongbong, sinabi mo, adik ako, ang unang-una kong gagawin, magpapadrug test ako. Para mawala yung agam-agam ninyo. Ako presidente ng Pilipinas, tapos adik ako, di ba? Hindi naman tama yon. Pakikita ko sa inyo na hindi ako adik para magtiwala kayo sa akin, may hawak ng manibela ng mga buhay nyo. O ganun din dito sa eleksyon. O kung ikaw, Garcia, naniniwala ka sa sarili mo na okay at perfect itong system mo, then napakadali lang sa'yo para payagan yung manual recount na yan. Ikaw na mag-initiate ng manual recount. It's also for you to know na no such thing as a perfect system. Para makita mo yung discrepancy. Masyado bang malayo? Sobrang layo ba? Sobrang iba ba? O hindi ba? Para ikaw mismo, confident ka, matutulog ka na mahimbing, hindi mo dinaya yung mga tao. Kaya hindi ganito, no? Iba yung optics sa ground, doon ka, mainit yung pagtanggap. Tapos bakit kaya ganito yung naging resulta? Actually, in-entertain ko rin yan, no? In-entertain ko rin yan. Bakit gano'n? Lalong-lalo na na may mga complaints na gano'n, no? Kagaya nung nakailang subo daw sa machine yung kanyang balot. Tapos pag ang labas, overvote. Kahit nabilangin niya uli, tama man daw yung kanyang sinidan, tapos overvote na naman daw. Lalong-lalo na pag sinabi nila na yung binoto ko, sir, Duterte lang talaga yung binoto ko, sir. Duterte, pero sayang, hindi na-count dahil overvote daw. So, yan, magkakaroon tayo ng pagdududa. Ano ba ito? Meron bang ginawa na kuwan doon sa machine? May iba bang pinoprograma doon sa machine na para ayawan yung boto kapag hindi kanila ang boto? Parang ganoon ba? So, lumabas na paglabas sa resulta, ito ngayon. Medyo nasiyaanan tayo, lalong-lalo sa magkasama natin sa Duterte na nakita natin na napakainit yung magtanggap ng taong bayan sa kanila. At bakit sila hindi sila umaangat doon sa within the winning circle. Opo. Sir, opo. Dito po sa itong panukalang manual counting, kumbaga hybrid, manual yung pagbibilang, yung automated lang para mas mapabilis is yung automated transmission. Nakikita nyo po ba na napapanahon na ito na ma-implement para mawala talaga yung agam-agam ng ating mga kababayan at ng mga kandidato na rin, magiging panatag yung kanilang loob na yung kanilang mga boto ay talagang tunay na nabilang, kampante sila na talagang yung boses ng taong bayan, yung talaga yung nanaig po. Yes, dapat nga ay, di ba meron ng ginawang batas dyan, yung patungkol sa hybrid, oo, manual at saka... Hindi lang umusad. Hindi lang umusad. Maganda yun kung at the present level, manual tayo, kasi mabilis lang naman yan eh. Oo nga po. Mabilis lang magawin yan pag manual. So, from there, yung ating yung ating mga bantay, yung ating mga, ano bang tawag yan? Poll watcher.
poll watchers natin ay makakuha na ng record at the precinct level. So kung pag-transmit nila, kung may anomalya na gagawin sa transmission, mahuhuli talaga natin dahil meron tayong checks and balances. So, check natin dahil meron tayong record sa precinct level. Bakit ay natransmit ibang numbers, ibang pangalan ang natransmit, di ba? So, maganda po talaga yun. Maka-counter-check yung kung meron mga anomalya na mangyayari. Senator. Di ba? Maganda yun. Napakaganda nung panukala na yun na kailangan mong ikaw bilang isang commissioner, dapat open ka. Unang-una sa lahat sa mga suggestions, sa scrutiny. Kasi parang nakasanayan na ng administrasyon ngayon na kapag nagsalita ka, nagtanong ka, show cause order. Pagka naghingi ka ng paliwanag, subina. Pag nagpahayag ka, putay na, papatawag ka kundi sa Kongreso, sa NBI. Alam mo yun, para tayong mga nakatali ang kamay. Samantalang nasa demokrasya tayo, dapat talaga bukas tayo pare-pareho sa malayang talastasan, malayang pagtatanungan at sagutan. Pero kasi katulad nito, si Respicio, meron siyang ang tawag dito yung nire-request. Meron siyang nire-request kay Garcia na ganito, na ganyan, na sir, pakitignan to, sir, pakitignan. Maganda yung layunin eh. Ang gusto, walang dayaan. Yung bang sinasabi ni Respicio kay Garcia, Garcia, gawin mo to para mandaya tayo. Hindi naman. Para sa ikabubuti naman at ikapapanatag ng mga Pilipino. Na sir, gawin mo ito, sir, check mo ito, kasi baka magkadayaan. Bakit every time that this person Respicio is speaking, lagi siyang may show cause order? Sinasabi na fake news siya. Nangihingi nga siya sa iyo ng humihingi nga siya sa iyo ng pahintulot at nagbibigay nga siya sa iyo ng advice eh. So bakit mo siya papag-show cause? Kung ano yung advice niya, sa show cause niya, yun din ang sasabihin niya. Hihingan mo siya tawag dyan. Hihingan mo siya ng paliwanag. Ikaw nga hindi ka nagpapaliwanag sa kanya. At saka, hihingan mo ako ng paliwanag tungkol sa ipinaliliwanag ko. Tangin ng buhay ito. Diba? Dapat makinig. Sir Garcia, dapat makinig. Kasi tingnan mo ha, noong nagpuprotesta kayo sa pagkatalo ninyo kay Leni Robredo, ang nire-request ninyo, sana pakinggan kayo, dinaya kami. Biktima kayo ng pandaraya eh. Tapos ngayon, merong mga tao na sumisigaw din ng ganito, magagalit ka? Ikaw mismo sa sarili mo, Garcia, alam mo na nagkaroon na ng dayaan noon. At ano ang assurance na binigay ninyo na wala ng dayaan ngayon? Salita nyo lang? Putangin na yan. Ang pagkakaalam namin, ayaw nyo sa Smartmatic. Pero, putya, yun pa rin yung sistema. Smartmatic sistema pa rin yung eleksyon natin. After nyong manalo nung 2022, dapat nga, nung nanalo kayo nung 2022, binago nyo yung buong sistema ng eleksyon eh. Na talagang dahil naniniwala kayo na kayo ay dinaya noon. So yung sistema na madaya, dapat babaguhin niyo yun para patas para sa lahat. Tama? Halimbawa, nakita ko yung programa ni Bongbong, palpak yung peace and order niya. So pag naging presidente ako, gagawin ko yung ginawa niya, nakita ko nga palpak. Papalitan ko yung sistema para maayos yung maging outcome. Anak ng tinapay, dito hindi eh. Senator Master Judea po, congratulations po ulit sa inyo. Yun, anyways, yun yung natin, Master Judea, wag ka na magtanong. Hindi, ito nga yung sinasabi dito, pinakikita sa inyo na itong si Bato de la Rosa, kahit na nanalo, ay inaano pa din niya, parang yung demokrasya ay kanya pa ding
gustong mapatunayan talaga na gumagana. Kasi nga, hindi porket nanalo ka na, dapat safety ka na, okay ka na, hindi. Kasi alam din nito ni Bato na hindi ako iboboto ng mga tao nang ako lang. Hindi iboboto ng tao si Bongo nang si Bongo lang. Sabi ko sa inyo, si Bongo at saka si Bato, pati si Philip Salvador. Ano yan magkakambal yan putang ina, kahit saan, kung nasa nandoon si Bato, si Bongo, at saka si nandoon din si Ipe. So kung iboboto mo yung isa dyan, parang riding in tandem yan. Ito nga yung isang perfect example. Pare-pareha silang taga Mindanao. Tapos hindi sila iboboto ng mga taga Mindanao. Ganun ba katanga tingin nyo sa mga taga Sub-Saharan Mindanao? Mga hinayupak kayo. Diyos ko po, ito isang balita pa bago tayo magtapos, anak ng tinapay, ito. Yung impeachment ni Duterte, ayan na. Oh, si Leila de Lima daw at saka si Chel Jokno ay kumpirmadong kasali sa impeachment prosecutors ng Kamara. Putang ina, dito ka matatawa. Hindi ka matatawa ka dito. Alam niyo kung bakit? Matatawa ka dito kasi itong dalawang kupal na to, si Jokno at saka si De Lima, sila daw yung oposisyon. Sila daw ang totoong oposisyon. Hindi totoong oposisyon yung mga Duterte. Parehas na naman mga magnanakaw yan. Ang oposisyon kami. Putang ina, saan ka makakita ng oposisyon? Nakakampi na ng administrasyon. Abay gago. Abay pambihirang katangahan. Talaga ng mga dilawan tae, Diyos ko po. At saka, Diyos ko naman, sa tingin nyo ba kakabahan tayo na si De Lima at si Jokno masali sa impeachment trial ni Inday? Kakabahan na kami? Putang ina niyan. Unang-una sa lahat, itong kupal na si Romualdez, kakapanalo lang nila, tangina impeachment na kagad ang iniintindi nila. Pukin ang ina nyo, bakit hindi kayo magtrabaho muna? Isipin nyo muna, paano kayo makakatulong sa tao? Tang ina nyo, tinapos nyo, yung unang termino nyo, ginawa ninyo para sa impeachment ni VP Sara. Itong pangalawang termino nyo, impeachment pa rin. Anak ng tinapay, nasa Senado na yan, pabayaan nyo na yan, gumawa na kayo ng batas para sa Pilipinas. Ina nyo, hanggang ngayon, puros pa rin kayo politika. Yan ang first order of business nyo, impeachment ni VP Sara. Okay lang yung Senado dahil nasa kanila talaga yan. Pero putya naman Congress, magtrabaho naman kayo, sir. At saka, kakabahan ba tayo? Kakabahan na ba kami? Nandiyan dyan si De Lima at si Jokno. Nilampaso nga ni Pangulong Duterte yan doon sa Senado. Nandiyan dyan yung dalawang kupal na yan, si Jokno at saka si De Lima doon sa hearing ng War on Drugs sa Senado. Hindi ba? Nanalo ba sila kay Pangulong Duterte? Nagkampi-kampi pa sila Nagkampi-kampi pa sila nila Trillanes. Hindi sila nanalo kay Duterte. Si Duterte nasa ICC na, so nanalo. Tanga. Ang nagpadala sa ICC kay Duterte, si Bongbong, hindi si De Lima at saka si Chel Jokno. Tumigil nga kayo. Tanga lang si Bongbong, kaya nandoon si Pangulong Duterte nagpabudol sa mga komunista. Pero wala kayong ambag. Diyan nga sa Senado, ginawa kayong tanga ni Pangulong Duterte. Tanda-tanda na nun. Ito pa kaya si Inday Sara with her pool of lawyers. Nagkataon, wala si Pangulong Duterte. Dapat si Pangulong Duterte isa sa mga legal counsel ni Inday. Kung nandiyan dyan, di sana, nilampaso na naman kayo. But anyways, pakinggan natin tong balitang to. Diskusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Leila de Lima at si Chel Jokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay de Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon kay de Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer. Kadiri ka de Lima. Putang ina yan. Alam mo for a fact na politika ng mga Marcos itong impeachment na to. Tapos naging naging kasapakat ka nila. Kadiri. Asan na yung paninindigan ninyo sa mga human rights victims ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Never again, never again. Ang mga Marcos, mga magnanakaw,
Ang mga Marcos ganito, ganyan. Tapos ngayon, gagamitin ka nila para sa politika nila. Kadiri ka, Leila. Wala kang delikadesa. Kalaban mo yung mga yan, tapos para lang mapabagsak ang mga Duterte, kailangan nyo pa magkampi-kampi. Diyos ko po, alam nyo sa nung nakaraang itong eleksyon na to, nagkampi-kampi ang kakamping, loyalista, dilawan, para lang mapabagsak, makakaliwa, para lang mapabagsak ang mga Duterte. It turned out, napakalakas pa rin ng impluwensya ng mga Duterte na yung mga kandidato nila nanalo pa din. O, so paano na yan? Unti-unting nagbabalik ang mga dilawan, nakasiksik, nakapasok sila. Kasi matindi talaga yung gap na iniwan itong away ng mga Duterte at saka ng mga Marcos. Sa sobrang na-saturate ng Pilipino sa awayan nila, nakasingit ulit yung mga dilawan tae. But still, mga bossing, nakakadiri pa din na sa sobrang lakas ng mga Duterte, kailangan pa magsanib puwersa netong mga kainsuka na mga kupal na mga political personalities. Ang pagiging House Prosecutor, bagay na inuohan na raw ng dating senadora. Yak! I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan. Ew! Akala ko ba galit kayo sa corruption? Akala ko ba mga dilawan, mga liberal galit sa corruption? May bali-balitang nagkatanggapan ng daan-daang milyon dahil sa pirma na yan. Tapos sinuportahan mo. Akala ko ba kayo? Akala ko ba kayo mga liberal malilinis ang mga budhi ninyo? Buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Ay, tangina yan, alam na namin yan. Wala kang tiwala sa inyo eh. Tangina yan, pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Ang baba nga ng trust rating ni Bongbong eh. Tapos kinampihan nyo yung mababa yung trust rating. Si Inday Sara, 65 yung trust rating. Anong klaseng kabubuhan na naman yan, Leila? Talaga, hindi nyo na mabubola tao. Sa bagay, party list, madaling manalo dyan. Oo, pero magaling talaga kayo at mahal talaga tiwala ang tao sa inyo. Dapat sa Senado kayo tumakbo. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Diba? So, siya ang dating Justice Secretary. Ang Justice Secretary na 15 years tinrabaho si Pangulong Duterte pero hindi nakapagsampa kahit isang kaso sa Pilipinas. Hindi ba? Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker. Yes! So talagang tagapagtanggol ka na ni Bongbong ha, abogada ka na ni Bongbong. Tanginang saklap talaga ng buhay, no? Ibang klase din talaga maglaro ang Panginoon. Mantakin mo, dating galit na galit ka sa pamilya na to, tapos ngayon puta aso ka na nila. Di ba? Ibang klase talaga ang Diyos kapag pinaglaruan ng buhay ng tao. Pag pinaikot niya talaga ang gulong ng buhay, dating gigil sa mga Marcos, ngayon aso ng mga Marcos. At ng First Lady, that is totally unbecoming of Oy, huwag ka magsalita na unbecoming. Tandaan mo, umamin ka. May asawa yung driver mo pero kinalantari mo siya. Yan ang talagang unbecoming. Kaya do not speak about ethical etiquette or ethics. Wala ka nun, ma'am. Frailties of a woman, umamin ka, nakiapid ka. Oo, saging ng iba. Oo, inani mo. Mali yun, ma'am. Huwag kang magsasabi tungkol sa ethics, ha. Wala kang kredibilidad pagdating dyan. Very high official as
the vice president. She's the second highest. Ay, pag senador ka, pwede kang mangkuha na lang ng mga lalaki basta-basta. Kahit may asawa, okay lang. Upuan mo yung saging niya. Hindi naman pwede yun, ma'am. Kaya sabi ko nga sa iyo, huwag ka magsasalita pagdating sa ethics at pag-uugali ng isang leader. Dahil mas masahol. Mas masahol yung kaso mo, ma'am. Mas masahol. Sabi ko nga sa inyo, look at yourselves muna sa yung mga sarili ninyo in the mirror. Oo, baka lumabas dyan si evil stepsister. Official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee Kaya nga, tinan mo, you are the highest position, you have the highest position in the land. Sana ba si Bongbong? Oh, yung mga ngiwi ni Bongbong, hindi ba yun dapat kino-question natin, Leila de Lima? Ngiwi ng ganyan, yung paghahang ng utak niya, yung pagdudugo ng ipin niya, hindi ba that is also something na dapat ina-address niya? So, you should call for the drug testing. You should call for a drug testing kay Pangulo. Oh, that's if talagang seryoso kayo dyan. Oh, di ba? Wala. Si Inday Sara lang, ng Akbayan party list na si Shell Jokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Yeah. Human rights yan, lawyer. And this person is also a believer that the Marcoses has done the worst human rights violation in the history of the Philippines. Alam ni Shell Jokno yan, kaibigan niyan si Eta Rosales, si Colmenares na tinorture ng mga Marcos. Pero ngayon abogado na siya ng mga Marcos, sangka pa. Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Jokno ay dalawa sa Ito ba, speaker pa din to? Dapat di ba may bagong botohan na ng speaker? Dahil na sobrang lakas nitong speaker na to. Sa sobrang lakas ng speaker na to, walang ginagawa. Oh, talaga naman, Diyos ko po. Sir. Sir, hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Maniwala ka, yung pangarap mo na ikaw at si Tulfo ang iboboto ng tao sa 2028, wag mo nang, wag mo nang pangarapin. Sir, wala kang kalaban sa pagka-congressman mulat mula. Kaya lahat ng tao na pwede mong makalaban, gusto mong i-eliminate. Hindi ka sanay sa competition, that is why you are trying to remove Inday Sara as your competition. Dahil hindi ka sanay sa kompetisyon. Huwag kang mag-alala, Martin Romualdez. Kahit ikaw na lang mag-isa, utangin na wala pa rin magmamahal sa'yo. Respetadong abogado sa bansa, magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang sige, maniwala kami. Naniniwala na kami sa'yo, sir. Sabi mo Ito pa yung asawa ni Kimbo. Sige. Kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Naging bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa. Ayan, putang ina yung mga talo na, no? Wala na to. Si Yang Gun to Yung taga ako Bicol, putang ina, akala niya magiging congressman siya kung wala siya sa party list Ayan, yung nakasalamin, kamukha ni Jose Rizal na yumaman. Ito si Suarez, wala na din yan. Si Abante, wala na. Si Akop, si Kung Hun, yan, maralo pa din yan Tsaka ito si Chua na lang nga nandiyan dyan. Pero sabi ko nga sa inyo, mag-shift na, mga bossing, ang political power sa Pilipinas. If VP Sara will not be impeached, kung hindi po mai-impeach si VP Sara, mga bossing, which is ito po, yung graph natin. Ayan, kung hindi po mai-impeach si VP Sara as the Vice President dyan sa Senado, mabilis pong iikot ang gulong ng buhay sa politika. Lahat ng mga epal,
may mga pansariling interes, mga political butterflies, traidor, at lahat ng mga aso na politiko ay mag-aano na naman yan, parang maamo, napupunta na naman yan sa mga Duterte. Nakita nyo naman, ang bilang ng mga Duterte, ito ay paano lang to ha? Posibilidad pa lang ito, ang bilang na ito. 3, 6, 9, 12. Pwede yan maging 13. Pwede yan maging 14. Pero yan po yung current na numero ni Inday Sara. So, kailangan talaga nila magaling na abogado. And even if magaling yung abogado nila, it's still up to the senators kung sino at kung may impeach pa si VP Sara. Now, if VP Sara will not be impeached, biglang magsisilipatan, financiers, mga congressman, senador, lahat yan magpapabango na kay VP Sara. Why? Because she will be president someday. And itong 3 taon na to, kung malakas ang kalkulado lahat ng galaw ni VP Sara for this 3 years, I am sure she will be president sa 2028. Hay nako, goodbye na naman ang mga kawatan, magnanakaw, holdupper, o lahat ng mga drug lords, sindikato, skalawag na pulis. Wala na naman yan. O kaya kailangan galingan ninyo sa pagtatrabaho at itong si VP Sara mawala sa landas nyo. Dahil kung si VP Sara hindi mawala sa landas nyo, kung ma-impeach naman si VP Sara ngayon, ay good luck Philippines. O ayan, so yan lang po ang ating napag-usapan ngayong araw to. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, like and share. At again, disclaimer lang, ito pong aking mga tinuran sa show na to ay walang kakwenta-kwenta. Huwag po kayong makikinig. Ako po ay walang ebidensya. Ako po ay isang taong hindi nagre-research. At ako po ay sinungaling. Kaya wag niyong masyadong seseryosohin. This is for entertainment purposes only. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
sa harap